Titingnan natin mga kababayan, ang mga negosyante naman nagre-react yan kapagka naaapektuhan na yung kanilang bottom line. So ano ba yung bottom line? Tawag natin diyan ay tubo, yung kanilang mga profits. So if profits na is getting affected by the incompetence of the government, talagang aalma yan. At yan yung nakikita natin ngayon. I'm actually surprised at Marat itong mga oligarko ay nagsalita. No? Kasi my expectation all along was that itong mga oligarkong ito ay very friendly kay Marcos Jr. And yet, nakita natin ngayon na pati sila kasali na rin no, sa mga nagsasalita. Which means na baka totoo yung aking hinala na naaapektuhan na yung bottom line nila ng korupsyon. No? Kasi kung titingnan natin, bigyan kita halimbawa konkretong example, Admar. No? Yung sa kaso nung sa South Korea na kung saan na sinuspindi muna ng South Korea yung pagtulong sa ating bansa. So what if may mga ibang foreign assisted projects na ma-delay because of graft and corruption? Na kung saan itong mga foreign assisted project na ito, makakatulong sana to improve or to increase yung profitability ng mga negosyante. So halimbawa, pag mapatayo yan ng mga bagong kalsada no, para maibisan ang traffic sa Kamaynilaan na makakatulong sa mga negosyante. Pero baka hindi na ito matuloy kasi nga because of graft and corruption concerns. So itong mga ganitong klaseng sitwasyon no, na nakakaapekto sa profitability ng mga negosyante, talagang makikita natin na aalma yan. Kasi profit na yung tatamaan sa kanila eh. At yun yung nakikita natin sa ngayon na yung incompetence no, ng gobyerno ni Marcos Jr. And of course, papunta lahat yan sa kanya eh, kasi incompetent nga. Ang nangyayari is naapektuhan na ang pakalahat ng ekonomiya. 34 na mga grupo ng mga negosyante, no? Exporters, franchise owners, pati mga hotel owners, plastic industry, retailers, steel makers, mga young entrepreneurs, lahat ng mga klase ng mga negosyante nagkaisa at naglabas po ng urgent appeal. Joint statement po nila ito, urgent appeal. Pag ganito na mismong ang mga negosyante na, mga grupo ng mga negosyante ang naglalabas ng mga opinyon or mga pahayag, dapat na ba tayong mabahala in terms sa ating ekonomiya, Doc? Lalo na dito, kaugnay nga dito sa mainit na issue ng korupsyon. Mm-mm. Alam mo, kung ako kay Marcos Jr., ako'y mababahala dito. No? Kasi kung titingnan mo yung mga grupo ng mga negosyante na umaapila sa kanya, no? Kung makikita mo dito, kasama dito yung mga oligarko rin eh. Yung mga Makati Business Club nandyan. Naririyan din yung mga maliliit na grupo ng mga negosyante. So kumbaga halo-halong grupo na ito eh. And if I'm Marcos Jr., I would be really very concerned. Kasi yung kanilang inaction o yung kakulangan ng pagkilos para supuin at ayusin ang issue ng korupsyon sa ating bansa, yung kakulangan no, sa kanyang pagkilos no, para ma-address itong issue na ito, ay ramdam na ng mga negosyante. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, ang mga negosyante naman nagre-react yan kapag naapektuhan na yung kanilang bottom line. So ano ba yung bottom line? Tawag natin dyan ay tubo, yung kanilang mga profits. So if profits na is getting affected by the incompetence of the government, talagang aalma yan. At yan yung nakikita natin ngayon. I'm actually surprised at Marat itong mga oligarko ay nagsalita. No? Kasi my expectation all along was that itong mga oligarkong ito ay very friendly kay Marcos Jr. And yet, nakita natin ngayon na pati sila kasali na rin no? sa mga nagsasalita. Which means na baka totoo yung aking hinala na naaapektuhan na yung bottom line nila ng korupsyon. No? Kasi kung titingnan natin, bigyan kita halimbawa konkretong example, Admar. No? Yung sa kaso nung sa South Korea na kung saan na sinuspindi muna ng South Korea yung pagtulong sa ating bansa. So what if may mga ibang foreign assisted projects na ma-delay because of graft and corruption? Na kung saan itong mga foreign assisted project na ito, makakatulong sana to improve or to increase yung profitability ng mga negosyante. So halimbawa, pag mapatayo yan ng mga bagong kalsada no, para maibisan ang traffic sa Kamaynilaan na makakatulong sa mga negosyante. Pero baka hindi na ito matuloy kasi nga because of graft and corruption concerns.
So itong mga ganitong klaseng sitwasyon, no, na nakakaapekto sa profitability ng mga negosyante, talagang makikita natin na aalma yan. Kasi profit na yung tatamaan sa kanila eh. At yun yung nakikita natin sa ngayon na yung incompetence, no, ng gobyerno ni Marcos Jr. And of course, papunta lahat yan sa kanya kasi incompetent nga. Ang nangyayari is naapektuhan na ang pakalahat ng ekonomiya. No? So hindi na maganda itong nangyayari kasi alam naman natin na base sa kasaysayan, kung titingnan natin, no, kapag umalma yung mga negosyante, kaya nagkakaroon yan ng cascading effect sa iba't ibang mga sektor. Kasi umaalma na rin ang ordinaryong tao, Admar. Eh. Di ba nakita natin yung pagkilos protesta noong September 21, ang ordinaryong tao, iba-ibang grupo nga lang to, no? So may mga grupo ng makakaliwa, may mga grupo ng mga nasa gitna lang sila, meron din mga DDS, no? Iba-ibang grupo. Pero makita natin na iisa yung sinasabi nila which is they're against corruption. And then makita natin ngayon may mga business groups na nagsasalita at malaking grupo ito kasi maraming kasapi ito eh, iba-iba. So makita natin na talagang yung incompetence ng gobyerno nagmamanifest na siya sa reaksyon ng tao at ng private sector. Alam mo itong mga nasa sektor ng pagnenegosyo, kumbaga kung ikukumpara natin ito sa mga ordinaryong manggagawa, kumbaga parang wala na dapat na isipin ito eh. Kasi meron na silang negosyo, kumbaga nakakain talaga sila, no? Pero sila umaaray na rin kahit na meron silang kakayanan na gano'n na i-neglect. Dito pa nga sa mga kababayan natin na mas ramdam nila dahil ini-expect nila na ang gobyerno ang tutulong sa kanila na makaahon sa kahirapan, malalaman na lang nila na pinaglalaruan lang yung pera kasi kahit na hindi sila taxpayer na directly na taxpayer no dahil meron namang nakaano niya threshold para sa pagbabayad ng tax. Pag bumili ka sa sari-sari store automatic meron na yang VAT na tinatawag sa mga convenience store, sa mga supermarket. So basically lahat ng mga Pilipino basta bumibili ka hindi ka man kasama doon sa mga indirectly taxpayer tayo lahat. Pero umabot na ba ito sa tinatawag na sukdulan kasi mismo yung nasa mataas na katayuan sa ating pamayanan ay umaaray na rin sila, Doc. Alam mo, Admar, what is curious sa kaso na to, no? Because it took a while for the business sector na ma-realize na pati sila na binudol din. No, ganun yung nangyari. Sila mismo na budol, but it took them a while to realize that. Na yung ordinary mamamayan, we already know no, na nabudol tayo. But then yung response ng mga business, ngayon lang sila na-realize. Bakit? Kasi it's affecting na yung kanilang tubo. Kasi yun lang naman yan ang main concern ng negosyo, ng mga negosyante, Admar, is kapag if what is going on starts affecting their profitability, yung kanilang revenue, yung tubo. Kasi kaiba rin yung revenue sa profit, pero yung profit na pinag-usapan natin. Pag tinatamaan na yan, aalma yan. At yan yung nakita natin na nangyayari sa ngayon. No? And sabi ko nga kanina, it took them a while to realize that na sila mismo nabudol. No? So tama ka na sa ating lipunan, sila yung may kakayahan na kaya nilang ma-absorb yung mga economic shock kasi nga may pera, silang namumuhunan, and yet we have also to understand na ang mga namumuhunan, Admar, kasi they're also exposed to risk. And kapag ka naging uncertain ang ekonomiya, mas tumataas yung level of risk na dapat nilang ma-absorb. So itong incompetence ni Marcos Jr., yung binudol yung mga tao, yan nakaka-apekto yan sa uncertainty sa ekonomiya. Ang halimbawa ko nga kanina, yung mga foreign assistance project. Ngayon, uncertain na yung iba doon because of issues of graft and corruption. Mabagal si Marcos Jr. kumilos, samantalang it's all within his power no, para ma-address yung mga ibang issue na madali lang. May mga low-hanging fruits dyan, Admar, kagaya halimbawa sa kaso ni Saldico. It's well within the power of the executive na i-cancel yung kanyang passport. No? I mean, magsampa ka agad ng kaso. I mean, nandiyan na yung mga ebidensya, ano pang hinahanap nila para silang may pinoprotektahan. So, nagmamanifest na yan sa reaksyon ng mga iba't ibang sektor. Ngayon, nakita natin itong business sector.
Hindi ako masusurpresa, Admar, na pag nagkaroon uli ng isang mas malaking kilos protesta, I won't be surprised, no, if itong mga grupong ito kasali na rin sila doon. Makikita mo na yung kanilang mga banner doon ng iba-ibang grupo na ito. Parang ganito, Admar, yung nangyari noong EDSA 2. No, parang papunta tayo doon kasi kung maaalala mo, no, ako, I mean, ano na ako noon, malaki na ako noon. Na experience ko na rin 'yan. Parang ito na kasama na to sa mga events na leading to that kasi sumasali na yung private sector. Normally yung sa private sector sa mga negosyante medyo delayed talaga yung response nila eh. Pero ngayon na nakita natin na sila na mismo nagsasabi, it will be a cause of concern if I'm Marcos Jr. Kasi this creates already some form of instability. Much added instability na sa kanyang gobyerno if yung mismong mga negosyante na, yung mga oligarko rin included, na umaalma na rin. Itong nagsasalita ay basically nasa domestic ito, mga local ito na mga negosyante natin. Nagta-translate din ba ito sa maaring paningin or pagkadismaya din sa mga foreign investor? Ito mismong mga lokal na mga negosyante nagrereklamo. Maaari ba nating makonect na mayroong ganito rin ang pananaw ng mga foreign investors? Mm. Alam mo, Admar, pupunta tayo sa issue ng stock market, no? Kasi related yan dyan sa sinabi mo. Ang isa sa mga paraan para mag-raise ng pondo ang mga negosyante, yung mga listed companies, is magbenta sila ng mga stock. So kabilang sa mga bumibili ng mga stock, itong mga foreigners. So ibig sabihin, kapag ka hindi maganda ang lagay ng ekonomiya or there is political instability, mag-aalangan ng foreign investor. So that is another reason kung bakit maalma din itong ating mga negosyante. Yung malalaki yung mga oligarko na mga klase ng negosyo, yung malalaki talaga. Bakit? Kasi not only it affects yung kanilang bottom line, which is yung profits, but it also affects their ability to generate funding para sa expansion ng kanilang mga negosyo. So the more na nagiging uncertain ang lagay ng gobyerno, the more na nagiging uncertain yung pag-generate ng pondo kasi nag-aalangan yung foreign investor. So yes, definitely, may impact yan in terms of generating funds ng mga negosyo. No? So concern talaga yan. Kaya makita mo, Admar, yung stock market natin, yung lagay niyan, matumal eh. Kung ikukumpara mo nung panahon ni Marcos Jr. na nag-umpisa siya hanggang sa ngayon, ang laki na nang nawala sa market capitalization. I mean, kung titingnan din natin, Admar, nung panahon ni Pangulong Duterte, I believe it was in 2019, Enero yata yun na naging pinakamataas ang stock market sa ating kasaysayan. And yet ngayon, it is a struggle na ma-reach ng Philippine Stock Exchange Index, yung 6,000 level. So, kumbaga, makikita natin sa takbo ng stocks na merong parang pag-aalinlangan ang merkado sa lagay ng estado ng ating gobyerno sa ngayon. Yan isa sa mga main driver at ng Mm. uncertainty yung lagay ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Pero kaya ba ng ordinaryong tao na makita ano bang takbo ng stock market natin? Kasi natanong ko ito kasi kung maalala mo, 'di ba nagbigay ng pahayag yung chairman ng SEC, 'di ba? Na sinabi Yes. parang 1 trilyon yata na yung nawala na dahil sa issue nga ng korupsyon na kinorek naman agad-agad. Kasi sabi ko nga, naku, patay. Isa sa mga nasa gobyerno parang nagbigay ng pahayag again sa gobyerno baka mawalan ito ng trabaho. After nun, 'di ba binaliktad, sinabi parang na fake news daw siya, ganito ganyan, masigla, maganda naman yung takbo ng ekonomiya. Well, parang nagano sila, crisis management sila doon. Pero heto, merong pahayag ang isang dating investor relations office head ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa katauhan ni Cora Guidote at nagsabi siya hindi lang 1 trilyon kundi 5 trillion pesos daw ang nawala sa Philippine Stock Exchange sa market capitalization mula pa noong December 2024. Batay niya ito sa pag-aaral. Sabi pa nga niya, between February hanggang October 2025 alone, 3.6 trillion pesos na raw, no? Ang sinabi dito,
meron siyang ginamit na AI, source from PSE din at ceic.com, plus trading hours. At yun, pahayag siya na ganito ang nawala. Una muna, bago mo sagutin yung sa naging reaksyon ni Guidote, yung may kakayanan natin na ma-monitor ba itong stock exchange na ito para hindi naman maging ignorante yung ating kung meron man, no, or mga bihasa lang talaga ang makakapag-explain kasi kawawa yung mga Pilipino eh. Pwede siyang pagtakpan nung nasa gobyerno na hindi ito yung tamang naratibo. So walang way, which is mga eksperto lang talaga yung pwedeng maka-rebut doon sa pahayag na yun, Doc. Mm. Alam mo kasi yang sa kaso ng stock market, marami talaga talaga sa ating mga kababayan na hindi ito naiintindihan. Kasi hindi naman sila participant dito sa merkado na ito. Pero tandaan niyo po mga kababayan, kung kayo po ay tatanggap ng pensyon sa hinaharap, o kayo po ay naghuhulog sa SSS, kayo po ay naghuhulog sa GSIS, at kayo po ay nagretiro, ay matatanggap kayong pensyon. Yung mga pension funds na yan, mga kababayan, ay ini-invest yan sa mga iba't ibang mga pamamaraan. Kabilang na po dyan yung pag-i-invest nila sa stock exchange. So kumbaga, itong mga SSS at GSIS, parte ng kanilang investment portfolio ay yung stock exchange natin. So ibig sabihin, yung lagay ng stock market natin, nakaka-apekto yan sa lagay ng pensyon. At lahat kayo dyan sa Pilipinas, na mga naghuhulog ng pensyon, napakarami po sa atin sa middle class, no? Lahat na naghuhulog sa SSS at GSIS ay maaapektuhan nito yung lagay ng stock market. Kaya nararapat na maintindihan po natin yan. So, kung pupunta kayo sa Google Finance, no, meron po niyan sa Google. No, search nyo lang po yung Philippine Stock Exchange Index at makikita niyo po yung takbo ng stock exchange. Ngayon, yung stock exchange index na yan, Admar, that represents yung mga malalaking kumpanya na listed sa PSEI, no, sa Philippine Stock Exchange Index. So, kumbaga, ang pina-follow ng datos na yan na nakikita sa mga graph, yan ay yung lagay ng mga iba't ibang malalaking mga negosyo. So, syempre, kapag kayong malalaking negosyo, sumusunod din yung maliliit. Kaya maganda siyang indicator. So, ganun po yan. Ano? Ngayon, yung sa post naman ni Cora Guidote, kasi ako, Admar, economist ako eh. So kapag kami mga nakita akong ganyan mga datos, I try to, skeptical ako na klaseng tao, Admar. Hindi kaagad ako napapaniwala. Meron akong mga sarili kong source ng datos. No? Unfortunately, hindi na ako masyado nagbablog ngayon, Admar. Nung araw, nagbablog ako few years ago. Pero hinihinto ko yung vlogging. Ano? Kung nagbablog sana ako ngayon, I would have responded to dito sa mga issue na ito. No? Ang source ko ng data mismo is Standard & Poor. Kasi may mga investment ako, Admar. And nakakatanggap ako ng mga reports, private reports to, no, galing sa mga pinag-i-investan ko. Kasi may company na humahawak ng aking mga investment. They give me periodic reports. Ayon mismo sa Global Market Intelligence Standard & Poor, between August 11 and August 29 itong taon na to, the total value of listed companies plunged by 12%, from 14.3 trillion pesos, bumaba ito sa 12.6 trillion. Kumbaga 1 trillion ang nawala in just a matter of weeks. So there is some validity dun sa claim ni Cora Guidote. O kaya lang, siyempre sa kanya, binase niya sa AI. Ako hindi na AI. Talaga mayroon akong kopya ng report. So kumbaga, ang punto ko dito is malaki nang nawala sa stock market natin because of the incompetence ng gobyerno sa issue ng corruption. Sumaring totoo yung sinabi ni SEC Chair. I mean, if I were to, this is a foreign company who gave me the report, which is Global Market Intelligence and Standard & Poor. Trillion yung nawala, no? So, syempre, baka napagsabihan yun, Admar. Napagsabihan yun yung SEC Chair. And of course, kung ikaw yung SEC Chair, napagsabihan ka, you just have to keep your mouth shut. Hindi ba? So, sa palagay ko, ganun yung nangyari dyan. Napagsabihan. Syempre, kung ikaw yung SEC Chair, you want to keep your pwesto. Di ba? You don't want to leave. So, kung pinagsabihan ka, quiet ka na lang. But the point of the matter is, wag na yung sinabi ng SEC Chair. Tingnan nyo na lang mismo sa graph. Tingnan nyo na lang mismo sa data. Makikita nyo mismo na ang takbo ng ating stock market ay pababa.
Mentras yung sa mga ibang bansa, hindi pa baba ang takbo, Admar. Makikita mo may upward swings din yung iba kagaya sa ibang mga bansa, no? So, kumbaga sa atin, bakit bumaba? Well, it's mainly a function of governance. Kaya bumababa is nakikita ng investor na ay ganyan pala sa Pilipinas eh. Malala ang graft and corruption. So magkakaroon ng reluctance ang investor mo. Mawawala, tinatawag na Admar, yung investor confidence. Na erode yung kumpiyansa ng mga investor na mag-invest sa Pilipinas, both portfolio investment at including foreign direct investment, including yung mga ibang bansa na willing tayong tulungan. Nawawala na ng confidence sa atin. So kumbaga, time is of essence here, Admar. Every day na na-delay, every day na wala silang ginagawa, every day ng kabagalan sa pag-resolba ng issue ng graft and corruption, ang laki ng nawawala sa ating ekonomiya. So yung kada araw nila na nagmamabagal sila diyan, na wala silang napapakulong, wala pa silang kinakasuhan, yung ICI nagtatago, no? Hindi mo alam kung ano nangyayari dun sa loob, 'di ba? Sabi ni Montulfo, meron daw isang inimbitahan na nagwala daw dun sa loob ng proceedings ng ICI. Siyempre, sabi naman ng ICI, hindi daw totoo yun. Paano tayo maniniwala? Hindi naman nila live stream yun. So, kumbaga, kung hindi nila ni-live stream yan, nagkakaroon ng mga marites. Hindi ba? Nagkakaroon ng mga haka-haka kung anong nangyayari doon sa proceedings, pinagdududahan. Pero kung i-live stream nila yan, makikita natin na meron talagang nangyayari. No? So, live streaming ICI proceedings rather, live streaming it would contribute positively sa confidence ng mga investor sa ating bansa. Kasi makikita nila na publicly available yung proceedings. Makikita nila kung sino yung kinakausap. Kagaya halimbawa nung pagpunta ni Speaker Martin Romualdez sa ICI, no? It would have been really great kung napakinggan natin what he has to say. Kasi syempre, part yan ng due process at na mapakinggan din natin yung side ni Speaker Martin. Unfortunately, hindi natin napakinggan yung side niya. Nagre-relay lang tayo sa kung ano yung sinabi niya nung press conference. Pero it would have been great. It would have been a matter of public interest Doon if we would hear what he has to say.